Girl, OMG, I think nahack ka. Nahack? Oo, pero don't worry, I know someone who can fix that. Hindi bakit iba yung profile bio at saka name mo sa TikTok? Kala ko naman kung ano. Hindi ako na-hack. Kasi alam mo naman na I love coffee. As in, hindi lang panggising sa akin to. Parang comfort ko na rin siya. Kaya naisip ko, bakit hindi ko i-share tong love na to para makatulong din sa totoong heroes behind every cup. Uy, grabe, relatable. Bakit? Ano meron sa farmers? Alam mo ba na most of our coffee farmers are already in their late 50s? As in, sila yung legit na OG sa kape. Decades na sa grind. Pero, konti na lang yung mga kabataang pumapasok. Kaya, if wala nang susunod, sino na yung mapapatuloy sa coffee culture natin? Oh, so hindi pala hack. Movement pala. Pero wait, paano sila tumutulong? Nescafe has been helping our coffee farmers for years with Nescafe Plan, kaya I'm teaming up with them to raise awareness about this movement. Shucks, nakakatawa! Pero, may kilala ka na ba na part ng movement na yan? Yes, si Vanessa Tejano from Bukidnon. Coffee farming runs in her blood. Anak siya na farmer and now she's studying agricultural technology. Part siya ng bawang henerasyon ng coffee farming and with the help of Nescafe plant support, she's even doing fertilizer research. Ang cool no, ay farming na with innovation pa. I bet ko yan, Gen Z farmer na may pagka-scientist vibes. Parang agri-tech icon in the making. Exactly, kaya nga starting today, I'll be sharing more about Vanessa's journey dito sa page para makita nyo rin how she's turning her passion into purpose. And later, magla-live tayo with her para naman marinig yung kwento straight from her mismo. Love it! Pero wait, ibig sabihin ba niyan, every time na umiinom ako ng kape, may ambag ako sa movement na to? Yes, yun yung maganda. Small acts like enjoying your cup can ripple into big change. Isipin mo yan, hindi lang sarili natin ang ginigising natin, pero pwedeng gisingin ng mundo ng next generation ng Filipino coffee farmers, ang ating bagong henerasyon. Cheers! So nice! Alam mo ma'am, naalala ko sa'yo yung auntie ko. Laging iniisip yung mga mahal sa buhay kahit malayo. Wow! Talaga? Bakit? Anong kwento ng auntie mo? Yung auntie Celine ko, OFW siya. Never nakalimutan na alagaan ako kahit nasa malayo siya. Lalong-lalo na namatay yung mga magulang ko. Dana, sakit. Sobra. Hindi ko pa rin matanggap na wala na yung nanay at tatay. Bilis ang pangyayari. Nalulungkot ako para sa'yo. Para sa ating lahat. Pero, promise, uuwi ako. Pinayagan ako ng boss ko na mag-leave ng 3 linggo. Kahit pa paano, gusto ko maramdaman mo na may kasama ka. Laban lang tayo ha. Salamat po, auntie. Nandito ako. Nandito kami. Hindi namin kayo pababayaan. Sorry, auntie, hindi ko mapigilang umiyak. Naiisip ko pa rin na wala na sila mama. Wala na rin mag-aalaga sa amin. Dana, alam mo naman nandito lang ako at mahal na mahal ko kayo. Malapit na ako makauwi at masasamahan kayo sa buro at lalo na sa paghatid sa mama at papa niyo. Hintayin mo ako ha? Opo, auntie. Thank you po talaga. I would describe auntie as someone who's fierce and walang inuurungan. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Naaksidente ka ba? May nangyari ba? May masakit sa'yo? O baka naman may nagpaiyak sa'yo? Sino yan? May nagsabi sa akin na ulila raw po ako. Anong ulila? Hindi ka ulila, nandito ako. Never ko raw po ulit may experience yung may mga magulang na nag-aalaga ng anak. Dana! Po? Magulang mo ako. Simula nung dumating ka sa akin, magulang mo na ako kaya huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Okay? Kahit fierce at walang inuurungan yun, sobrang soft-hearted niya pagdating sa pamilya. Inuubo ka na naman, Dana. Wala to, auntie. Huwag na po kayo mag-alala. Ay nako, huwag mo naman kalimutan na palaging uminom ng tubig. Uminom ka ba ng gamot para sa ubo? Apo. Umiinom pa ako ng Somix para makatulong sa ubo ko. Thank you, auntie. Buti na lang po nandyan kayo. Ay nako, kahit kailan. Ako bahala sa'yo. Si auntie, laging sinisigurado na handa kami sa sakit. Kahit wala siya, nandyan pa rin yung alaga. She put her life on hold, sacrificing her own dreams, desires, and comfort to provide for us. Tulad niyo, she's been there through our ups and downs. Hindi naging hadlang yung pagiging malayo niya para maalagaan kami. Tapos alam niyo ba? She shaped me into someone who can stand up for myself and she taught me a lot of things.
For years of being an OFW, ang dami niya naging sakripisyo para sa amin. And I am very grateful for that. Kinalagaan, hindi pinabayaan, binigyan ng atensyon, tinuruan. Minahal bilang anak niya. Oh my gosh. Grabe pala ang sakripisyo ng Auntie Celine mo para sa inyo. Ang tatag niya at bilib ako sa kanya na siya palang nag-alaga sa inyo na wala mga magulang mo. To be compared to her is such a compliment, Dana. Opo, Mama. Grabe yung sakripisyo, alaga at pagmamahal ni Auntie Celine sa amin. And I know she's very proud of me for being so strong. Kasi nakita niya kung paano ako nadapa ng ilang beses but still managed to stand up and continue life despite all the things that happened to me. I know na masaya siya by looking at me, watching me grow up as someone like her. I'll be forever thankful for her kasi kung wala siya, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. My Auntie Celine is my role model in life. Alagang auntie talaga po kami ng pamilya. At ito rin po ang alagang Unilab story ko kasi habang nasa Malay si auntie, sinisiguro niya na may mga gamot at vitamins kami parati na gawa ng Unilab. Thank you for thank you for sharing that, Dana. You made me cry. Naku, inuubo po kayo. Ito po ang gamot. Inumin niyo po para makatulong po sa ubo niyo. Salamat. Grabe, ang lakas talaga ng TM network ngayon. As in, todo power talaga. Oh, may lumalabas na iba pag team effect. Halika kayo rito. Oh, mga ka-team, kahit online lang kayo, sama-sama tayo rito. Proud to be ka-team. Iba talaga pag team. Kaya kung ako sa'yo, lipat na. Ang daming gagawin. Revisions here, revisions there, edit ng concepts, gagawa ng slants, tapos mag-film pa ako mamaya. Tapos, malapit na yung Christmas rush. Hi guys! Welcome back to Team 1 Sessions! Bonus round. Draw a scene. It's fun team. Boss! Ako nga. Okay. Nandiyan ka na. Sinabi mo nga talaga yun? Hindi! Thank you po! Nakakamiss naman yung kulitan na yun. Ikaw ha, you just reminded me na I should never forget to switch to relax mode kahit ang daming kailangan gawin. So, sample nga na sayo dyan, Mika. Ayoko. Wala ako sa mood eh. Wala sa mood pero sumasayaw na. Baka next level na yan. May kanta na rin. Kasi depende sa mood, besh. Minsan sayaw lang, minsan full combo. May kanta, may forma, may todo energy. Siyempre, pag gusto mong bumida, dapat mix and match. Combos, K-pop at reggae, we can mix to match your taste. Eeny, meeny, miny, mo, 안녕하세요. Mag-Jollibee mix and match. Sulit, sarap saya, sa Jollibee mix and match combo. Ang galing mo! May moves, may boses, may forma. Wala kang tapon. Siyempre, dapat sulit ang performance. Combo queen kaya to. Sakto parang mix and match sa Jollibee. May main, may side. Swak sa saya at sulit sarap pa. Starts at 78 pesos. May 42 delicious combos na you can enjoy. Available in all stores nationwide. Mix to match your taste. Eeny, meeny, miny, mo, 안녕하세요. Mag-Jollibee. Sarap! Walang motor pero todo ang angas. I got to witness Moveit's commitment to passenger safety firsthand, from the rider training and safety demos to how technology reinforces every trip. Hindi into improvements. Matagal na nakalagay ang safety safeguards ng Moveit at patuloy itong pinapalakas. Moveit's driver-led, tech-reinforced safeguards are in place and continually strengthened to keep every trip safe. May segment din sa event kung saan pinakita ang pasado bago pasada. Ito yung rider onboarding at assessment process na tinitiyak na pasado sa standards ang bawat rider bago bumiyahe. Identity checks and safety safeguards work together before every trip, kaya panatag ka na tama at verified ang rider mo. Tapos may emergency SOS button din para instant access to help and live support during a trip. Habang iniikot ko yung tech booths, na-realize ko na it's not just about convenience. It's about giving passengers like me peace of mind every time I ride. Move It showed me that safety isn't just a promise. It's something they truly live by. And as a passenger, that's all I could ever ask for.